Karaniwang kilala bilang pagbubukid o pagsasaka, ang agrikultura ay ang paraan ng paggawa ng pagkain, hibla, at iba pang ninanais ng mga produkto sa pamamagitan ng pagbubungkal ng mga halaman at pagpapalaki ng mga hayop. Masagana ang agrikultura dito sa ating bansa. Mahalaga ang papel na ginagampanan nito, kaya naman kahit mahirap panindigan ang mga trabahong napapasailalim sa sektor na ito, marami pa rin nagtatrabaho dahil sa dala nitong ginhawa sa ating ekonomiya. Ang agrikultura sa Pilipinas ay binubuo ng 30% ng buong trabaho sa buong bansa noong taong 2013 ayon sa statistika ng World Bank. Ang agrikultura rin ang bumubuo sa 12% ng Gross Domestic Product o GDP ng bansa sa parehas na taon. May mga subsektor na nakapailalim sa agrikultura. Paghahayupan o pag-aalaga ng mga hayop na tumutulong sa pagsuplay ng karne, pangingisda na pinagkukunan ng mga lamang dagat, paggugubat na pinagkukunan ng iba't ibang uri ng punong kahoy, at higit sa lahat, ang paghahalaman kung saan nabibilang ang mga magsasaka. Sa lalawigan ng Albay ay nakilala ko si Mang Arnel Balls. Tulad ng marami nating kababayan, isa si Mang Arnel sa mga magsasakang buong kayod na nagtatrabaho para sa ating agrikultura. Masigurado lamang na ang kasaganahang taglay ng Pilipinas ay hindi masasayang. Sa unang akala, iisipin mo pagsasaka talaga ang kinuha niyang propesyon. Diyan kayo nagkakamali. Mang Arnel, gaano katagal na po kayo nasasaka? Matagal-tagal na rin, mga 17 years. Medyo may katagalan na pala, no? Pero sa dinami-dami na pwede maging trabaho, bakit magsasaka yung pinili mo? Sa totoo naman kasi hindi ko naman talaga ginusto, pinili ang pag-asaka. Nakapagtapos na ako ng customs management. Ang aming nakilalang magsasaka ay hindi pala talaga pagsasaka ang napiling propesyon. Si Mang Arnel pala ay nakakamit ng mataas na edukasyon sa kanyang buhay. Mahirap man itong isipin, ngunit ang desisyong ito ni Mang Arnel ay may mas malalim na dahilan. Sabi niyo nga po, nakapagtapos kayo ng customs management. Pero bakit niyo po mas pinili maging magsasaka? Kung gawin magsasaka nila ay hanap buhay, hindi ba parang na-demote kayo? Hindi naman. Sa tingin ko, hindi naman ako na-demote. Kasi nagsaka na naman ako kasi napansin ko, unti na yung tatanim sa bayan namin. Buti nga, dito pa ako. Kasi kung hindi mo nakapagsaka, baka wala rin kayo din yung mga tao dito. Tapos baka dumating pa panahon. Ganun nga, wala nang magtatanim-tanim dito. Baka wala sila masyado makain. Yung sa agriculture naman dito, wala tanim ko. Kumikita naman ako kahit paano. Tapos yung kakainin ko, yung bigas, hindi ko na problema yung sasayangin ko. Kasi alam ko naman sa akin na yun, tanim ko na, meron na ako dyan. Tapos pwede pa magbenta doon nakakita. Tapos yung mga kainin ko, sigurado akong hindi nakakamatayan, syempre. Walang mga chemicals, syempre organic yun, ako nag-alaga. Sa pananaw ni Mang Arnel, kahit na may benepisyo sa kanya ang trabaho niya bilang magsasaka, ay may mga hirap pa rin siyang dinaranas. Ang masamang panahon ay isa sa pinakamalaking suliranin ng mga magsasaka sa ating bansa dahil ito ay isang natural na pangyayari. Nasisira ang kanilang mga pananim dulot ng malalakas na ulan at matinding init ng panahon. Ang kakulangan naman sa makabagong teknolohiya ng mga sakahan ay nakapagpapabagal ng kanilang sistema sa pagtatanim at pag-aani. Bilang karamihan sa mga magsasaka ay hindi naman nakatataas sa buhay, problema din nila ang kakulangan sa sapat na puhunan at ang mataas na gastusin. Sa aming panayam kay Mang Arnel, ay nasabi niya sa amin kung ano nga ba talaga ang mga suliraning kinakaharap ng mga magsasaka. Mga binabayaran pa po ba kayo dito? Ano naman, syempre yung tubig, yung sa lupa, patanim, tapos yung mga gamit din namin, para mag-asakan, bibili na namin. Hindi po ba sagot ng gobyerno ang inyong mga gamit? Ano ba yung mga gamit? Sinasagot naman ng gobyerno, minsan, papadala sila sa amin ng libre, minsan din naman, bibigay sa amin, pero may bayad. Pero, hindi naman ganun kamahal, kaya namin. Nakakaproblema po ba kayo sa yung hayupan? Ah, oo.
Doon ako lagi ng problema. Lalo na pag may mga alaga ako na nagkakasakit. Gagastos pa ako pambili ng gamot, mga feeds. Tapos, pag ano naman, sila sa mga kanimang ko, pag naulan, nabagyo, minsan naman, inaanod yung iba, mawala. Tapos yun, pagtatuyo, alam mo naman di ba, pagtatuyo dito, laging apektado yung mga taniman ko kasi, syempre, pagtuyo yung lupa, pangit taniman yun. Kaya, pag tatuyo talaga kailangan namin ng pag-tubig. Bilang pagtugon sa mga suliranin ng mga magsasaka, may mga batas na ipinatupad ang gobyerno na tumutulong sa pangangalaga ng kanilang mga karapatan. Isa na rito ay ang Comprehensive Agrarian Reform na naglalayong ipamahagi ang mga lupang agrikultural anuman ang tanim nito sa mga magsasakang walang lupa. Sa mga suliraning kinakaharap ng mga magsasakang tulad ni Mang Arnel, mayroon silang mga mungkahi sa gobyerno kung ano ang maaaring gawin upang matulungan ang mga nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura. Sa tingin ko lang naman, dapat i-ayos nila yung irrigation sa amin. Kasi kailangan talaga ng patubig talaga na tuloy-tuloy lang. Kasi minsan paputol-putol kasi pinapatay. Hindi pa kasi naayos eh. Kaya kailangan ayusin na nila yun. Tapos yung land conversion na yan, dapat itigilan nila yan dito eh. Kasi uubusin na kami ng lupang patanim. Baka naman puro bahay lang lagay niyo dito. Wala na pagtaniman. Hindi lalo sila nakain. Kung bahay nga sila na makain. Tapos, yung mga kartel na yan, kasi yung ibang mga kartel na yan, mga pang-abuso yan. Kaya kailangan i-regulate na bawas-bawasan na yung mga yan. Tapos, yung mga research na ginagawa ng gobyerno para sa agriculture, sana tulungan din nila kami dyan kasi kailangan maparami yung mga aanihin namin. Tapos, yun lang naman. Iyan ay ilan lamang sa mga solusyon na hinihingi ng mga magsasaka upang mas mapabuti ang kanilang pagsasaka at makapagbigay ng maayos na produkto at serbisyo sa mga tao. Tunay ngang mahirap ang trabaho ni Mang Arnel bilang magsasaka. Ngunit ang pagod naman na kanyang nararanasan sa pagtatrabaho ay napupunta sa kabutihan at pagpapaunlad ng ating ekonomiya at bansa. Marami mang problema at suliranin silang kinakaharap, ay marami rin namang solusyon na magagawa upang matugunan ang mga ito sa lalong madaling panahon upang hindi na lumala ang kalagayan ng ating mga munting magsasaka. Okay at masaya naman tong ginagawa ko. Oo, sa simula na putikan, na arawan. Pero ang nakakatuwa dyan, alam ko na itong ginagawa ko ay makakatulong sa mga kababayan ko.